Amen. God bless you po sa ating beloved kapatid, beloved Brother Joshua. Tayo manalangin mga minamahal. Opo, dakila mapagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na pa Jesus, magandang maumaga sa iyo, mahal na Panginoon. Sa unang panalangin ng beloved Pastor, Willie Star Almeda, the Etem Prophet of Loving God. Salamat, mahal na Panginoon, mula umpisa na aming banalagawain, mahal na Panginoon. Hanggang sa mga oras na ito, ikikasama namin. Salamat sa paglangis mo, sa bawat bahagi namin banalagawain, pagkilos mong mainam sa aming kalagitnaan. Sa iyong Santong Espiritu, nagbibigay galak sa aming mga puso, mahal na Panginoon. Bago lahat, patawarin mo kami, saan man kami nagkulang, nagkakamali sa isip, salita, sa gawa na hindi mo kinalugdan. Mahal na Panginoon, kabagan mo kami sa mga oras na ito. Daluyang pagpapalang espiritual, ang mga labi ng iyong bang lingkod, sa ganang akin, hindi ko kaya, mahal na Panginoon. Wala akong magagawa, ngunit sa iyo ka umaasa, mahal na Panginoon. Samahan mo kami, mahal na Panginoon, sa mga oras na ito. Ikaw maglagay kataga salita, mahal na Panginoon. Dapat kong bigkasin, buksan mo pang unawa na aming mga beloved kapatiran sa lugar na ito, na maunawaan nila ang iyong banal salita, mahal na Panginoon. Samahan mo kami ng iyong kapangyarihan. And we bind the power of darkness, unbelief and doubt. Satan, cast out, cast out, cast out. Be bound to hell. Be there forever and ever. In the mighty name of Jesus we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin, mahal na Panginoon, mga minamahal. Sa mga oras na ito, mga minamahal, tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Mga minamahal, bago ang lahat, ako muna ay nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakila ay para sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. At hindi natin malilimutan ang maginitong aral, turo ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, sa pangunguna po ng ating dearly beloved Pastor Willie Star Almeda, at pag-alaala sa magintuang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Linacy Almeda, sa kanilang mga anak, mga minamahal sa Almeda family, sa ating mga beloved preachers, sa ating mga beloved kapatiran, sa ating beloved workers, sa ating mga beloved live webcast viewer, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba yung dagat man, sa mga OFW na palagi nakaantabay sa ating banal na gawain sa lugar na itong dako ng Zamboanga. Magandang umaga sa ating lahat at lalong higit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Handa na ba tayo, mga minamahal? Amen. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Mga minamahal, sa mga oras na ito, masarap matulog. Ngunit mga minamahal, nandito tayo dahil ipinagtrabaho natin ating kaligtasan. Kaya mapapalad, mga minamahal, ang mga Kristiyano na palaging pinaghandaan nila, mga minamahal, ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Sa daming pagsubok na ating nadaraanan, ngunit natatamasa natin, mga minamahal, ang kabutihan ng Diyos. Kaya mga minamahal, hindi sayang yung ating paglilingkod. Hindi sayang yung ating pagpupuyat. Palaging pinapangaral ng mahal na pastor, mahal na pastora, itong ating pagpupuyat, hindi nasasayang. Dahil bakit? Isipin mo, mga minamahal, itong pagpupuyat natin na pag di natin tinulugan, katumbas ng 3 araw na anointing, mga minamahal. Kaya pag mga may ika-cash out ka, galing kang overnight, mga minamahal, doon mo masusubukan, totoo ang Diyos. Totoo, mga minamahal, hindi sayang yung ating pagpupuyat. Kaya ang pag-aralan natin ngayon, mga minamahal, sa daming nagpatotoo, mga minamahal, sa daming mga nagpatotoo, mga minamahal, na sa dami ding pagsubok, ngunit may Diyos, mga minamahal, na umaagapay sa kanila. May Diyos na tumutulong sa kanila. Kaya ang pag-aralan natin ngayon, mga minamahal, itong pagsubok. Bakit may pagsubok, mga minamahal, ang Kristiyano? Di ba pwedeng pagpapala lang? Kung pagsubok, mga minamahal, parang ayaw ang Kristiyano. Pero sabi nga ng mga minamahal ng pangangaral sa banal na kasulatan, matapos ang pagsubok, pagpapala. Mahal na Panginoon, di ba pwedeng pagpapala lang muna? Mga minamahal, pagtapos din ng pagpapala, darating din ang pagsubok. Bakit, mga minamahal? Kasi kaakibat na ng Kristiyano yung pagsubok. Kaakibat ng Kristiyano, mga minamahal, habang tinatahak natin ang daan, papunta ng langit, mayroong pagsubok. Kasi mga Israelites, mga minamahal, bago sila, mga minamahal, inalis sa Ehipto bilang slave ng 470 years, mga minamahal, natuwa sila dahil hindi na sila slave. Ngunit nung sa daanan sila, maraming pagsubok kanilang daanan bago sila makarating, mga minamahal,
sa lupang pangako. Yun, lupang pangako pa lang yun, sa Kanaan. Yung iba kalimitan, hindi nakarating sa lupang pangako. Bakit? Dahil sa pagsubok, mga minamahal na dumating sa kanilang buhay, palagi silang nagmurmur sa mahal na Panginoon. Palagi silang nag-question sa Diyos. Kaya yung kanilang mga anak, mga minamahal, na isinilang habang sila'y papunta sa Kanaan, mga minamahal, ang sabi ng mahal na Panginoon, 40 days, makarating na kayo ng Kanaan sa lupang pangako. Ngunit pinaabot ng Diyos ng 40 years. Bakit? Dahil mga minamahal sa kanilang pag-question, sa kanilang pagmurmur, mga minamahal. Katulad din sa atin ngayon, mga minamahal. Ang pangako ng Diyos sa atin, hindi lupa, kundi langit na hinanda ng Diyos para sa atin. Kaya pag dumating ang pagsubok, mga minamahal, hindi kasi mali sa tao yung mag-question, magmurmur, mga minamahal. Ang katanungan kagad lumalabas sa mga labi, bakit mahal na Panginoon? Hindi ba pwedeng pagpapala lang muna mahal na Panginoon, huwag na yung pagsubok? Pero ang pagsubok, mga minamahal, yun ang magpapatibay ng ating pananampalataya sa Diyos. Magpapatibay bilang Kristiyano, mga minamahal. Ang pagsubok ay kaakibat na ng buhay ng Kristiyano. Basahin natin o nating talata dito sa Awit 11, ang talata ay 5. Amen. From the book of Psalms, chapter 11, verse 5. The Lord trieth the righteous, but the wicked in him that loveth violence, his soul hateth. Amen. Dito po sa aklat ng mga awit, kabanata 11, talata po ay 5. Sinusubok ng Panginoon ang matuwid, ngunit ang masama at ang umiibig sa pagdadahas ay kinapapuotan ng kanyang kaluluwa. Amen. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ng banal na kasulatan, sinusubok ng Panginoon ang matuwid. Kaya palang Kristiyano, dahil matuwid tayo sa harapan ng mahal na Panginoon, dadanas tayo ng pagsubok, mga minamahal. Pagkadaan natin pagsubok, upang matasting, mga minamahal, yung ating pananampalataya sa Diyos. Upang matasting, mga minamahal, inihanda tayo ng Diyos, mga minamahal, sa pangako niyang buhay na walang hanggan na inahanda ng Diyos. Dahil sa pagsubok, pag umayaw ka, hindi mo maangkin yung buhay na walang hanggan. Sa pagsubok, mga minamahal, pag hindi ka manatili sa ating mahal na Panginoon, hindi mo maangkin, mga minamahal, yung kaginhawaan ng buhay. Dahil mo lang tayo naglingkod sa mahal na Panginoon. Nung hindi tayo naglingkod, bago tayo napunta sa gawain na ito, mga minamahal, kaya ka napunta sa gawain na ito dahil may pagsubok rin, mga minamahal. Ang iba sa atin, may mga karamdaman. Ang iba sa atin, magulo ang buhay. Ang iba sa atin, mga minamahal, maraming bisyo. Kaya sila napunta sa gawain na ito. Ngunit nang sila napunta rito, mga minamahal, inalis yung kanang mga karamdaman, mga problema, yung mga pagsubok. Kaya maglingkod ka at sa hindi, darating talaga yung pagsubok sa tao. Dahil sabi nga naman na kasulatan, mga minamahal, sinusubok ng Panginoon ang matuwid. Ngunit ang masama at ang umiibig sa pangdadahas ay kinapuputan ng kanyang kaluluwa. Kaya mapalad tayo na matuwid sa harapan ng Diyos. Dumating man ang pagsubok sa atin, mga minamahal, may Diyos ka naman tatawagan. Hingi ka ng tulong sa mahal na Panginoon. Ngunit pag hindi ka maglingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, naging masama ka sa harapan ng Diyos, kapupuutan ka ng Diyos. Kaya maraming napapahamak, mga minamahal, imbis langit ang pupuntahan nila, napunta sa dagat-dagatang apoy. Kaya mapalad tayo dahil nakilala natin ating mahal na Panginoon. Ginawa tayo ng Diyos, mga minamahal, espesyal pagkagawa sa atin. Pinili tayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal, yung puso niya nasa atin, mga minamahal. Ang kailangan lang natin, mga minamahal, paglingkuran ang ating mahal na Panginoon. Ang gusto ng Diyos, mga minamahal, kahit dumaan man tayo sa pagsubok, wala tayong ibang tatawagan kundi ating mahal na Panginoon. Wala tayong ibang tatawagan kundi ang Diyos na nagbago ng ating buhay. Ang Diyos nagpagaling na ating karamdaman. Kaya makikita mo, mga minamahal, sa daming pagsubok na dinaaran ng Kristiyano, ngunit nakanatili sila nakatayo. Bakit?
may Diyos na tumutulong sa kanila. Tumatayo dyan, nagpapatuo, umiiyak. Napakabuti ng mahal na Panginoon. Sa dami ng pagsubok, ngunit tumibay yung aking pananampalataya. Isipin mo, umabot sila ng 20 years, 30 years na paglilingkod, 5 years, 10 years, mga minamahal. Kahit sa mga pagsubok kanila nadaanan dahil may Diyos na aagapay. May Diyos na tutulong. Nung tayo hindi na naglingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, daming gusto nating magbago. Gusto nating gumaling ating karamdaman. Ngunit walang Diyos na tumutulong. Bakit? Dahil sabi ng mahal na Panginoon, ang masama ay kinapupuutan ng Diyos. Kaya mapalad tayo nakalapit sa mahal na Panginoon, naging matuwid sa harapan ng mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Dahil isa tayo sa pinili ng Diyos. Kaya ang sabi nga rito, ang tao ay, mga minamahal, ay gawa ng Diyos at iniibig ng Diyos, mga minamahal. Kaya, sinusubok ng Diyos ang Kristiyano sa tuwi-tuwi na. Hindi pala, mga minamahal, yung pagsubok pinahintulutan ng ating mahal na Panginoon. Sa tuwi-tuwi na, mga minamahal, sa ating paglilingkod, mayroon talagang pagsubok na kaakibat. Ngunit pagkatapos niyan, pagpapala. Kaya sasabihin ng iba, Brad, baka pwede lang puro pagpapala. Hindi rin mangyayari, mga minamahal. Dahil pag puro pagpapala, mga minamahal, pagdating na ng pagsubok, baka hindi mo makayanan. Kaya maraming Kristiyano na unang pagpapala, pagdating ng pagsubok, umayaw sa paglilingkod. Ang gusto lang pagpapala. Ngunit, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, ang pagsubok sa matuwid, mga minamahal, tuwi-tuwi na. Palaging nandyan, mga minamahal, upang tumibay yung ating paglilingkod, ang ating pananampalataya sa mahal na Panginoon. Basahin natin dito sa aklat ng Job 7, ang talatay 17 hanggang 18. Amen. Dito po sa aklat ng Job, kabanata ay 7, at ang talata ay 17 hanggang 18. What is man, and thou shouldest magnify him, and that thou shouldest set thine heart upon him, and that thou shouldest visit him every morning, and try him every moment. Amen. Dito po sa aklat ng Job, kabanata 7, mga talata 17 at 18. Ano ang tao na iyong palalakin siya, at iyong ilagak ang iyong puso sa kanya, at iyong dadalawin siya tuwing umaga, at susubukin siya sa tuwi-tuwi na. Amen. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang tao pala, mga minamahal, ano dito sabi ng banal na kasulatan, ano ang tao na iyong palalakihin siya at iyong ilalagak ang iyong puso sa kanya? Tayo gawa ng ating mahal na Panginoon. Pinalaki tayo, mga minamahal, ng ating mahal na Panginoon dahil ang kanyang puso nasa atin, mga minamahal, ang puso ng Diyos. Dahil sabi nga, mga minamahal, tayong ating katawan ay templo ng Diyos. Pag malinis ang iyong puso, magugulat ka, damang-damang mo palagi ang presensya ng mahal na Panginoon. Bakit? Dito titira ang ating mahal na Panginoon. Habang pag-aawitan pa lang, iiyak ka, mga minamahal. Dahil bakit? Matuwid ka sa harapan ng mahal na Panginoon. Pag matuwid, malinis ang puso mo, magugulat ka, mga minamahal, palagi yung damang presensya ng Diyos. Ngunit pag may nagawa kang kasalanan sa harapan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, magugulat ka rin, mga minamahal. Yung iba nagkapuspusa na, ikaw, mga minamahal, hindi mo nadadama ang presensya ng Diyos. Uuwi ka, malungkot ka, mga minamahal. Samantalang yung iba, mga minamahal, kahit marami kang salapi, kahit mapera ka, mga minamahal, uuwi ka, hindi mo damang-dama ang presensya ng Diyos, lugi ka. Sabi ka ng mahal na pastor, sa tuwing pananambahan, sabi ng Beloved Mama Dear, pagsikapan mong palaging madama ang presensya ng Diyos. Kasi sa Kristiyano, ang kagalakan niya, yung presensya ng ating mahal na Panginoon. Kahit wala kang pera, mga minamahal, kahit naglalakad ka pa uwi, pag damang-dama mo ang presensya ng Diyos, mga minamahal, daig mo pang milyonaryo. Bakit? Pag uwi ka, kahit wala kang pera, kahit wala kang makain, mga minamahal, pag dama mong presensya ng Diyos, ang gusto mo na, mga minamahal, kukunin ka na ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Sa langit, wala ng kahirapan. Sa langit, wala ng karamdaman, mga minamahal. Kaya pag nadama mo ang presensya ng Diyos, ayaw mo nga gusto maputol yung gawain ng ating mahal na Panginoon. Gusto mo lang palagi awitan ng Diyos, mga minamahal. Dahil bakit? Gawa ka ng ating mahal na Panginoon. Pinalaki tayo ng ating mahal na Panginoon at ang puso ng Diyos, mga minamahal, palagi na sa atin.
Yung kaluluang, yung espiritu ng ating mahal, gusto niya titirahan yung ating puso, mga minamahal. Kailangan malinis yung ating puso sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang sabi nga rito, mga minamahal, sa 18, at iyong dadalawin siya tuwing umaga at susubukin siya sa tuwi-tuwi na. Kaya ang mahal na Panginoon palaging dumadalaw sa atin at sinusubok tayo, mga minamahal, kung manatili ba tayo sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya hindi talaga maalis yung pagsubok pala, mga minamahal. Baka masabihin niyo, bakit naman pinag-aralan natin yung pagsubok? Dahil kaya pinag-aralan natin para pagdating ng pagsubok, mga minamahal, alam na natin na ito pala mga may pinahintulutan ng Diyos. Dahil inihanda tayo ng mahal na Panginoon sa langit na kanyang ating patutunguhan. Dahil pag walang pagsubok sa atin, mga minamahal, baka pagdating ng araw, hindi natin mapupuntahan yung langit ihanda ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo sinusubok para sa tuwin na may pagsubok ka, mga minamahal, tatawag ka sa Diyos. Dahil pag ang tao, mga minamahal, walang pagsubok, mga minamahal, minsan nakakalimutan niyang tumawag sa mahal na Panginoon. Nakakalimutan niya mag-ayuno, mga minamahal. Siyempre, pagbukas mo ng rep mo, na puro pagkain, mga minamahal, wala kang pagsubok. Pero pag may pagsubok ka, mga minamahal, dahil ang turo ng man of God, pag may pagsubok ka, huwag mong kalimutan mag-ayuno. Dahil pag nag-ayuno ka, mga minamahal, papurihan mo ang Diyos. 1 araw, 2 araw, 3 araw, hindi pa matapos yung 3 araw. Yung problema mo, yung pagsubok mo, aalisin na ng mahal na Panginoon. Kaya itong pagsubok dumarating sa atin, mga minamahal, para tayo palaging tumawag sa Diyos. Kaya minsan, mga minamahal, ang Kristiyano, pag purong pagpapala, mahirap na itaas ang kamay. Tumaas mang kamay, mga minamahal, nakahawak sa buhok, magpapaganda. Pero pag may pagsubok ang Kristiyano, mga minamahal, makalimutan niya magpaganda, mga minamahal, dahil gusto niya purihin ang ating mahal na Panginoon. Makikita mo, mga minamahal, kaibahan. Kaya mga minamahal, sabi nga ng ibang mga Kristiyano, gusto nila may pagsubok dahil alam nila, pagkatapos ng pagsubok, pagpapala ang kasunod. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Kaya pag sinusubok ka, mga minamahal, alam mo na, mga minamahal, pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Hindi ka papabayaan ng Diyos. Mapala daw ang tao, mga minamahal, nagtiis sa mga pagsubok. Dahil pagkatapos niyan, mga minamahal, ang pagpapala na ibigay ng mahal na Panginoon, yung buhay na walang hanggan. Pag iniibig mo ang Diyos, mga minamahal, pag inibig mo ang mahal na Panginoon, dumating man ang pagsubok, pag natiis mo yan, mga minamahal, nanatili kang tumawag sa mahal na Panginoon, nanatili ka na nanalangin sa Diyos, mga minamahal, pagkatapos niyan, maangkin mo ang buhay na walang hanggan. Basahin natin dito po sa aklat ng James 1:12. Amen. From the book of James, chapter 1, verse 12, Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love Him. Amen. Ang sulat ni Santiago, Kabanatay 1, talata po ay 12. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat sa pagkasubok sa kanya, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Amen. Amen. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Hindi pa natin makakapunta sa langit na inhanda ng Diyos pag hindi tayo dadaan sa pagsubok. At hindi natin mapagtiisan ang pagsubok, mga minamahal. Dahil ito nasabi na kasulat sa banal na kasulatan, mapalad ang tao nagtiis ng tukso, mga minamahal, sa pagsubok. Mapalad daw yung nagtiis. Bakit? Pagkatapos daw nito, mga minamahal, sabi rito, sapagkat sa pagkasubok sa kanya, siya ay tatanggap ng putong ng buhay. Langit pala inhanda ng ating mahal. Kaya pala mga inamahal, sa tuwi-tuwi na dumarating yung pagsubok sa atin, ginagawa ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sinusubukan yung ating pinahintulutan ng Diyos para mates yung ating pananampalataya sa mahal na Panginoon. Kumbaga, pagdating sa iyong pagsubok sa iyong mga minamahal, tatawag ka ba, mananalangin ka pa ba sa mahal na Panginoon? Dahil mayroong kasing tao, mayroong Kristiyano na pagdating ng pagsubok, ayaw na maglingkod sa Diyos. Walang makain,
Mga minamahal, walang trabaho, ay nang paglingkuran ng mahal na Panginoon. Saka na lang ako maglingkod pag mayaman na ako. Nung nagkatrabaho na, yumaman na, nakalimutan ang maglingkod sa Diyos. Hindi niya napagtiisan ang pagsubok, mga minamahal. Gumaling ng karamdaman, binago na ang buhay, ngunit nung nang pinagpala ng mga minamahal, nakalimutan niya maglingkod sa Diyos. Pag hindi daw tayo makapagtiis, mga minamahal, hindi natin maangkin yung putong ng buhay, yung langit hinanda ng Diyos. Dahil pag hindi mo inibig ang ating mahal na Panginoon, hindi ka makapagtiis, mga minamahal, maglingkod sa Diyos. Kung wala kang pamasahe, hindi ka dadalo dahil hindi mo inibig ang Diyos. Mababagot ka, mga minamahal. Palagi akong dumadalo. Naglalakad ako palagi, walang pamasahe, wala akong masakyan. Pero sunod na, sa mga nagtitiis, mga minamahal, tandaan ninyo ito. Pangako ng Diyos sa mga nakapagtiis, hanggang sa huli, mga minamahal, siya ang tatanggap ng putong ng buhay. Dahil pag inibig mo ang Diyos, makapagtiis ka, mga minamahal, sa iyong paglilingkod. Mahirap nga itong mag-overnight. Bakit ka nandito, mga minamahal? Dahil gusto mong tatanggap ng putong ng buhay na hinanda na saan ang ating mahal na Panginoon. Sabi nga rito, sapagkat sa pagkasubok sa Kanya, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Ikaw na umibig sa mahal na Panginoon, patuloy ka naglingkod sa Diyos, ito yung pinangako ng mahal na Panginoon, yung putong ng buhay, mga minamahal. Kaya hindi lugi, mga minamahal, ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya makikita mo, mga minamahal, minsan ng Kristiyano, kahit maraming pagpapala, mga minamahal, minsan nagko-question sa mahal na Panginoon. Hindi makontento, mga minamahal. Minsan, inalis na sila sa kanilang mga pinagaling ang kanilang makaramdaman, binago ang kanilang buhay, mga minamahal. Darating lang yung kagutom, mag-question sa mahal na Panginoon. Pero hindi niya iniisip, mga minamahal, yung pinagaling ang kanyang karamdaman, binago ang kanyang buhay, mga minamahal. Kaya nga sabi nga ng awitin, mga minamahal, count your blessing, name them one by one. Pag dumating daw ang pagsubok, mga minamahal, bilangin natin yung mga pagpapala binigay ng Diyos sa atin. Di katulad ng mga Israelites, mga minamahal, na sila'y iniligtas ng mahal na Panginoon sa pagkaalipin, ngunit mga minamahal, habang naglalakbay sila, palagi sila nagmurmur, nag-question, bakit sila dinala ni Moises? Samantalang nung na-slave sila, mga minamahal, kahit slave sila, nakakain sila ng karne, nakakain sila ng tinapay. Samantalang bumabiyahe na sila, mga minamahal, papunta sa lupang pangako, naranasan nilang gutom. Palagi sila nag-question, mga minamahal. Ngunit ang Diyos, pag nag-question na ang mga Kristiyano, mga minamahal, ang Diyos hindi magpabaya. Magbibigay siya ng pagpapala sa mga anak ng Diyos. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Basahin natin, Exodus 16:4. Amen. From the book of Exodus, chapter 16, verse 4. Then said the Lord unto Moses, Behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a certain rate every day, that I may prove them whether they will walk in my law or no. Amen. Amen. Palakpakan natin, mahal na Panginoon, sa Tagalog. Dito po sa aklat ng Exodo, Kabanata 16, talata po ay 4. Nang magkagayoy, sinabi ng Panginoon kay Moises, Narito, kayo'y aking pauulanan ng pagkain mula sa langit at lalabasin at pupulutin ng bayan araw-araw ang bahagi sa bawat araw upang aking masubok sila kung sila lalakad ng ayon sa aking kautusan o hindi. Amen. Amen. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, nagpapaulan ang Diyos ng pagpapala. Sabi rito, mga minamahal, ang mga Israelites na question. Dinala mo kami dito, Moises, mamatay kami sa gutom, dito mo ba kami papatayin? Samantalang nandoon kami sa Ehipto. Kahit slave kami, kahit maraming trabaho, ngunit nakakain kami ng karne, nakakain kami ng tinapay. Ngunit mga minamahal, anong sabi ng mahal na Panginoon? Nang magkagayoy, sinabi ng Panginoon kay Moises, narito kayo'y aking pauulanan ng pagkain mula sa langit at lalabasin at pupulutin ng bayan araw-araw ang bahagi sa bawat araw
upang aking masubok sila kung sila'y lalakad ng ayon sa aking kautusan. Uy, hindi. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Pwede naman paulanan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, diretso na sa kanilang tolda, sa kanilang bahay, para doon sila kakain. Ngunit mga minamahal, bakit doon ipinapaulan ng mahal na Panginoon sa labas? Doon sa bakanting lote, mga minamahal. Para araw-araw sila mamumulot, mga minamahal, ng kanilang pagkain. Susubukin sila ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, bawat pamilya, bawat tao, kukuha kayo ng insakto lamang. Mga minamahal, nang tama sa inyong umaga, tanghali, gabi, yung kainin. Dahil pag nasobrahan siya, pag kinabukasan, uuuri na. Ngunit dahil ang maraming mga minamahal, na mga Kristiyano, mga minamahal na Israelites, mga minamahal naging tuso sila. Imbes ganito karami lang kukunin, isang bakul lang mga minamahal, dinadamihan nila. Dahil para pag kinabukasan. Dahil ang sabi ng Diyos, mga minamahal, araw-araw magpapaulan ang mahal na Panginoon. Yung ibang Kristiyano, mga minamahal, Israelites, hindi sila sumunod, mga minamahal, lumabag sila sa kautusan ng Diyos. Kaya kinabukasan, pagtingin nila yung kanilang tinabi ng mga tinapay, mga minamahal, at karne, mga minamahal, inuuod, nabubulok. Doon sila nasubok, mga minamahal, na sila'y gahaman. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ito araw-araw ninyo kukunin para masubok ang inyong pananampalataya. Kaya sinusubukan pala tayo na ating mahal na Panginoon, mga minamahal, para tumibay yung ating pananampalataya. Kung ikaw ba'y susunod sa kautusan ng Diyos, ang sumusunod, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, siya lamang makakatanggap ng putong ng buhay. Yung umaayaw, walang matatanggap sila. Kaya mapapalad yung palaging Kristiyano, mga minamahal, ginagawa ang kalooban ng Diyos. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya maulang lugi ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil sabi mga banal na kasulatan, mga minamahal, ang Diyos hindi nagbibigay ng pagsubok sa atin na hindi natin makaya. Kaya binibigay ng Diyos, mga minamahal, ang pagsubok dahil kaya natin, mga minamahal. Alam ng ating mahal na Panginoon. Dahil pag hindi natin kaya, may Diyos naman mag-aalalay sa atin. Tatawag ka lamang sa mahal na Panginoon. Huwag mong kalimutan tumawag sa Diyos. Mga minamahal, ang Diyos pag nagbigay ng pagsubok, alam niyang kaya natin, mga minamahal. Hindi siya magbibigay na hindi natin kaya. Kaya itong tandaan natin, pag dumating ang pagsubok sa ating buhay, parang hindi na kaya. Para sa mo, hindi na ko na kaya. Mga minamahal, huwag mong kalimutan na tumawag sa mahal na Panginoon. Huwag mong kalimutan, mga minamahal, na manalangin, mga minamahal. Huwag mong kalimutan, mga minamahal, yung itinuro sa atin ng ating man of God, ang ating mahal na pastor. Mag-ayuno, mga minamahal. Kahit sa bahay tayo, mag-2 meal fasting tayo, mga minamahal. Magugulat ka, ang outcome niyan, mga minamahal, ang Diyos didinggin ang iyong mga panalangin. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Basahin natin dito sa unang Korinto, 10:13. Amen. From the book of 1 Corinthians chapter 10, verse 13. There hath no temptation taken but such as is common to man, but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but with escape that he may be able to bear it. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Korinto, Kabanatay 11, Adyes, talata po ay 13, praise the Lord. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong magtitiis ng tao. Datapot tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin na higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ang tukso, ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Amen. Amen. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ng anong banal na kasulatan, mga minamahal, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Walang pagsubok na dumarating sa atin, hindi natin matitiis, mga minamahal. Bakit? Alam ng Diyos na kaya natin. Walang pagsubok ibibigay sa atin, mga minamahal, ipinahintulot ng Diyos na hindi natin kaya. Hindi natin kaya ito, mga minamahal, kung hindi tayo magpatuloy, mga minamahal. Pagdating ng pagsubok,
Wala tayong ibang gagawin, mga minamahal. Ang turo sa atin, mag-ayuno, manalangin, purihin ang Diyos. Magugulat ka, mga minamahal, ang pagsubok, mga minamahal, makaya mo. Bakit? May Diyos na tutulong sa iyo. Kung sa atin lang, bilang tao, hindi ating kaya. Ngunit ang Diyos na ating tinatawagan, ating sinasamba, mga minamahal, makapangyarihan sa lahat. Subok na natin sa lahat na nagpatotoo. Mga minamahal, daming pagsubok kanila naranasan. Panghina ng katawan, mga karamdaman, mga minamahal, mga problema dumarating sa kanilang buhay. Ngunit nang sila'y nag-ayuno, mga minamahal, nagulat sila, yung kanilang problema, inalis ng mahal na Panginoon. Yung karamdaman, pinagaling ng mahal na Panginoon. Dahil sabing arito, mga minamahal, tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Iilagan natin, mga minamahal. Paano tayo makapag-ilag, mga minamahal? Pagdating ng mga pagsubok, mga minamahal, dibdibang panalangin. Digdiban, mga minamahal, na panalangin natin tatawag sa mahal na Panginoon. Magpakumaba sa harapan ng Diyos, mga minamahal. Yun ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Kaya magugulat ka, mga minamahal. Pag dumating ang mga karamdaman, yung pagpupuri, mga minamahal, napakainam na gawin. Dahil bakit? Subok na namin yan, mga minamahal. Dahil yung aking beloved wife, nung kanyang breast cancer, mga minamahal, nag-activate. Hindi basta-basta. Dahil kitang-kita ko, mga minamahal, way back 2015, mga minamahal, pag atakihin yung aking beloved wife sa kanyang karamdaman, humihiyaw sa sakit. Ngunit, mga minamahal, nakuha namin ang sekreto, mga minamahal, nakuha niya ang sekreto. Pag nagpupuri kami, mga minamahal, hindi umaandar yung kanyang karamdaman. Pagkatapos ng puri, saka andar, mga minamahal. Kaya ang ginawa, mga minamahal, pumunta yung aking beloved wife sa pastoral. Dahil ang pagpupuri sa pastoral, mga minamahal, alas 4 ng umaga hanggang alas 11 ng tanghali. Isipin mo yan, alas 4 hanggang alas 11, 7 oras sa pagpupuri, hindi niya maramdaman ang kanyang karamdaman. Pagkatapos niyan, babalik na naman, mga minamahal. Kaya ang mga sekreto pala ng Kristiyano, ang pinaka-reliever ng Kristiyano sa kanilang karamdaman, mga minamahal, itong pagpupuri sa Diyos. Kaya, mga minamahal, dahil sa pagpatuloy, naglingkod, nagpuri sa mahal na Panginoon, pinagpala. Yung kanyang breast cancer, pinagaling ng mahal na Panginoon. Kaya sa mga pagsubok, minsan ayaw ka. Minsan nagko-question yung aking beloved wife, pagagalingin pa kaya ako ng Diyos? Ngunit, mga minamahal, ang sabi ko sa kanya, tapat ang Diyos na nangako. Pag matuwid ka sa harapan ng mahal na Panginoon, dumaan ka man sa pagsubok, wala kang ibang tatawagan, kundi ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa paglilingkod natin, mga minamahal, dadaan tayo sa pagsubok. Ngunit, mapalad tayo. Kahit may pagsubok tayo, may Diyos naman tayo tatawagan. Sabi nga ng mahal na Panginoon, mga minamahal, iilagan natin, mga minamahal. Yung mga tukso, mga minamahal, paano natin iilagan, mga minamahal? Dibdiban na panalangin sa ating mahal na Panginoon. Minsan, alam natin itong kahinaan natin, huwag tayong lapitan ang kahinaan. Mga minamahal, titingin tayo sa ating mahal na Panginoon. Darating daw ang pagsubok, mga minamahal, minsan parang matumba ka na, parang hindi ka na gulapay, mga minamahal. Minsan parang madadapa ka na, mga minamahal, mabubuwal ka dahil sa sobrang pagsubok. Sabi pa nga natin, beloved kapatiran, mga minamahal, beloved ordained preacher, yung pagsubok, hindi ko na makaya. So bakit? Dahil ang pagsubok, mga minamahal, sabi niya, kahit tabunan ko yung aking mukha, andyan yung pagsubok, palagi natitingnan ko yung pagsubok. Sabi natin, beloved ordained preacher, huwag mong tingnan ang pagsubok, titingnan mo ang mahal na Panginoon. Kung paano ka pinagpala ng Diyos, paano ka pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi, ang Kristiyano daw, mga minamahal, kahit mabuwal na siya, mga minamahal, sa sobrang pagsubok, mga minamahal, ngunit hindi siya pababayaan ng Diyos. Dahil ang kamay ng Diyos, aalalay sa kanya, mga minamahal, itatayo kang muli ng mahal na Panginoon. Madadapa ka sa sobrang pagsubok, ngunit ang Diyos ang alalay sa iyo, yung kapangyarihang kamay ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord.
Basahin natin, huli natin talata, maganda ating maawit, manugtog, dito sa awit 37:24. Amen. From the book of Psalms, chapter 37, verse 24. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. Amen. Amen. Last verse. Dito po sa aklat ng mga awit, kabatay 37, talata po ay 24. Bagaman siya'y mabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga, sapagkat inaalalayan siya ng Panginoon ng kanyang kamay. Amen. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Ito yung panghawakan natin, mga minamahal. Bilang Kristiyano, mga minamahal, habang nilalakbay natin yung pangako, mga minamahal, na pupuntahan natin ng ating mahal na Panginoon. Anong pangako niya? Yung putong ng buhay, yung langit hinanda ng Diyos. Dadaan tayo ng maraming pagsubok. Ngunit, ang sabi naman na nakasulatan, bagaman siya ay mabubuwal, hindi siya lubos na mapapahiga, sapagkat inalalayan siya ng Panginoon ng kanyang kamay. Kaya magugulat ka, mga minamahal, bakit sa sobrang pagsubok, bigla ka nakakatayo, mga minamahal. Nakangiti ka, mga minamahal, harap sa mga kapatiran. Bakit, mga minamahal? Dahil may Diyos na tutulong sa iyo. Magugulat ka, mga minamahal. Minsan nakikita mo, dapang-dapa na siya. Mga minamahal, may karamdaman siya, mga minamahal. Makikita mo, mga minamahal, payat na siya. Hopeless siya, mga minamahal. Pero magugulat ka pagdating ng ilang araw. Mga minamahal, yung payat na nakikita mo, mataba na. Yung payat, yung hopeless na mga nakita mo, masaya na siya, may kagalakan na siya. Bakit? May Diyos na mag-alalay sa iyo. Ganun ang Diyos natin. Hindi tayo papabayaan ng mahal na Panginoon. Kaya ang gagawin natin, mga minamahal, patuloy na maglilingkod sa mahal na Panginoon. Ihanda palagi natin sarili, mga minamahal, na hindi lang pagpapala yung ating inaabangan, mga minamahal. Maraming Kristiyano, mga minamahal, salamat, mahal na Panginoon, kahit sa mga pagsubok na daraanan ko, nagpapasalamat sila. Bakit, mga minamahal? Dahil matapos ng pagsubok, tumibay yung kanilang pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Tumibay yung kanilang pananampalataya sa Diyos, mga minamahal. Kaya walang lugi ang paglingkuran, mahal na Panginoon. Mga minamahal, patuloy tayong maglingkod sa Diyos. Kahit mahirap mag-overnight, patuloy tayong mag-overnight, mga minamahal. Bakit? Hinahanda natin ang ating sarili, mga minamahal, sa putong ng buhay na hinanda, ipinangako ng mahal na Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, habang tayo'y umaawit sa mahal na Panginoon, mga minamahal, bulay-bulayin natin gaano kabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Mabuti ang Diyos. Masarap maglingkod sa mahal na Panginoon. Kahit may pagsubok, mga minamahal, may Diyos na magbigay sa ating lakas. Kahit madadapa na tayo, palalakasin tayo ng mahal na Panginoon.